So as long as I live, I love you. Will love and hold you. You look so beautiful in white, and from now to tonight, what we have is timeless. My love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will love and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white, yeah. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white, yeah. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. Sound. Magandang tanghali po sa bawat isa po na narito, sa mga kamag-anak po ni Christian, sa mga kamag-anak din po ni Angie, mga ninong at ninang. Magandang umaga po sa bawat isa. Okay, mga minamahal kong kapatid at mga kaibigan, tayo po ay nagkakatipon-tipon ngayon sa harapan po ng Diyos at sa harapan po ng kapulungang ito upang saksihan at ipagdiwang po natin ang pag-iisang dibdib nila Christian Mapoy, Julian Cortez sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay tinakda bilang sagradong gawain tungo sa pagbuo ng isang maayos at masayang pamilya. Ang pag-aasawa po ay pinaghahandaan, pinag-iisipang mabuti, ng may paggalang, kahinahunan, at naaayon sa mga palatuntunang itinakda ng Diyos at ng umiiral ng batas dito po sa ating Pilipinas. Kung sino man po dito ang may legal na basihan upang hindi matuloy ang kasalang ito, ay maaari po magsalita sa ating kalagitnaan. Meron po bang gustong tumutol? Palagay ko po wala, ano? At kung wala naman po, ay tuloy po ang kasalan pong ito. Hinahayaan ko po ng lahat ay tumayo. Okay, ikaw, Christian, tatanungin kita, no? Ikaw, Christian Mapoy, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay tinatanggap po? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan, paglilingkuran at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayo'y nabubuhay dalawa? Okay, thank you, Christian. Ikaw naman, Julian Cortez, tinatanggap po ba ang lalaking ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayo'y
nabubuhay. Okay, thank you, Angie. Kung gayon, hilingin po natin ang basbas ng may kapal ng ating Panginoon sa gawaing ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay dumudulog sa iyong trono ng iyong biyaya upang hilingin ang iyong pagpapala sa pag-iisang dibdib ni na Christian at Angie. Puspusin po sila, Panginoon, ng iyong pag-ibig, kapayapaan, katuwaan, kasaganaan sa panibagong yugto ng kanilang buhay na kakaharapin. Dalangin ko, Panginoon, samahan mo po sila, Lord God, at sa lahat ng kanilang mithiin at ituro ang daang maliwanag na dapat nilang lakaran at ikaw ay mapapurihan sa kanilang buhay. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga taong dumalo sa kasalang ito at puspusin mo po sila, Panginoon, ng kasiyahan sa bawat puso at maging kabahagi ang bawat isa sa katagumpayan ng gawaing ito. Ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan mula sa simula hanggang sa matapos ang kasalang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po muna po tayo. Upo muna kayo. Okay, tayo po ay dadako sa mensahe ng ating Panginoon. May kilamang po ito. At samahan niyo po ako na basahin po yung layunin po ng kasalan. Bakit ba ikinakasal? Bakit ba ang isang lalaki at isang babae ay nagsasama? Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Genesis chapter 2 verses 23 up to 25. Ito po yung istorya na nung likain na po ng ating Diyos si Eva o si Adan at saka po si Eva. Anong ginawa ng Diyos? Pinatulog po muna niya si Adan at pagkatapos noon ay kanyang kinuha si Eva mula sa tadyang ni Adan at gumawa po siya ng babae. Nasabi po sa verse 22, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. Ito ang dahilan kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, nagsasama sila sa ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya sa isa't isa. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amen po ba? Okay. Noong October 23 po, 2021, meron po naganap na malaking kasalan dito sa ating bansa. Kung nakikilala nyo po si Tom Rodriguez at saka po si Carla Abellana. Naalala nyo po, sila po ikinasal no October 23, 2021 doon po sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Batangas. At kung titingnan po natin according sa mga netizens, yung wedding po ay kapag i-describe po nila, makikita po natin that wedding was so very emotional, sincere, and heartwarming. Talagang hinangaan po ito, hindi lamang po ito ng mga Pilipino, pero kahit po sa ibang bansa, ito po ay tiningala po ng maraming tao. Bakit po? Kasi kapag binasihan nyo po yung kanilang itsura, talaga magaganda, gwapo, at kapag tinignan po natin yung kanilang financial stability, talaga pong nandoon. At higit pa po doon, ito pong dalawa, si Tom at saka po si Carla, ay matagal na po silang magkaibigan. So, ibig sabihin, ang mga tao po, they are expecting, na magkakaroon po sila ng masayang pag-aasawa. They will have happy marriage. At hindi lamang po yon ang iniisip ng mga tao ay yung kanilang relasyon ay magsusurvive sa mahabang panahon.
Pero to our surprise, after po ng ilang buwan, I think mga 8 months po, ay nagkahiwalay po si Tom at saka po si Carla Abellana. Ang sabi po ni Tom ay I think magka-file daw po siya ng annulment o ng separation pagkatapos po ng 8 buwan. Ibig sabihin, pag tinignan ho natin ang marriage o ang pagkasama po hindi ho nakabase sa maraming pera. Tama ho ba? Kasi po kung ang pagsasama ay nakabase sa maraming pera, palagay ko hindi makikipaghiwalay yung asawa ni Elon Musk sa kanya. Kilala niyo po si Elon Musk. At sa palagay ko, kung ang pera po ang basihan ng pagmamahalan, hindi rin po hihiwalay yung asawa po ni Jeff Bezos sa kanya. Do you know Jeff Bezos? Last year po, siya po yung tinanghal na pinakamayaman sa buong daigdig. Pero ano nangyari? Separated. At kung pera po ang basihan ng pag-aasawa o ng pagsasama na matagal, I think hindi rin po makikipaghiwalay yung asawa ni Bill Gates sa kanya. Ibig sabihin, itong si Jeff Bezos, si Elon Musk, at saka po si Bill Gates, lahat sila maraming pera, pero makikita po natin, hindi assurance ng span of time o ng katagalan ng relasyon yung pera. And even si Tom at saka po si Carla, bagamat sila artista, maraming pera, tinitikilan ng tao, magaganda at gwapo, makikita po natin, hindi rin pala pwedeng maging basihan na matagal na pagsasama yung kanilang mga katangian. Ano nga ba ang mayroon dapat sa isang relasyon para ito ay tumagal? Ano nga ba ang mga sangkap na dapat tingnan po natin para ang isang relasyon ay maging intimate at hindi po dumating sa punto po ng paghihiwalayan. Kaya napakahalaga po, dapat ang trato po natin sa marriage is an intimate relationship. Pag sinabing intimate, mga kapatid, kasama dyan yung mga pag-uunawaan, pagmamalasakitan, pag-iingat ng bawat isa na nagsasama. Ibig sabihin, mga kapatid, bakit ito intimate? Kasi ang Diyos ang nasa gitna. Sabihin ng lahat, ang Diyos ang nasa gitna. Okay. Kapag po ang Diyos ang nasa gitna, I tell you mga kapatid, ang pag-aasawa po, hindi basta-basta mawawala. Hindi basta-basta mawawasak. Ang sabi po sa binasa po natin, in Genesis 22 chapter 2, verse 23 up to 25, let me read to you it in English. Ang sabi po dito, the man said, this is now the bone of my bones, the flesh of my flesh. She shall be called woman. Kaya pala woman ang tawag kasi nung nakita po ni Adan at saka ni Adan itong si Eva, ang sabi niya, wow man. Kaya pala woman. Biro lamang po. Sabi dito, for this reason, man will leave his father and mother and be united to his wife and they will become one flesh. Ito po ay isang remarkable passage po sa Bible dahil ito po ay nagpapakita ng maraming katotohanan. At kung babalikan po natin ang Biblia, ito po yung unang pagsasama na makikita po natin na dapat po na tularan po ng bawat isa. At mula po sa passage po na ito, meron po tayong 4 na katotohanan po na makikita. Una po, mga kapatid, especially kay Christian at saka po kay Angie, na-meet ko po sila, I think, last week ba? O the following week. Ayan. Sa office po, kasama po si Pastor Ray. By the way po, si Pastor Ray ay hindi nakarating dahil lamang po may conflict po ay siya po ay may pinuntahan sa Obando. Actually, gusto po niyang pumunta talaga. But it so happen, wala po siyang pwedeng pagkatiwalaan doon nung gawain po na ginawa po nila. So siya po yung speaker, naobliga maging speaker ng morning hanggang sa hapon po. So
patawarin nyo na, ano? Okay. But anyway, ang mahalaga po ay kasama po natin ang Panginoon. Okay, from this passage na binasa po natin, kay Eva at kay Adan, may 4 na katotohanan po tayo na makikita po dito. Una po, yung tinatawag po na complete identity. Ibig sabihin, nung si Adan po ay nabubuhay mag-isa, hindi po siya kumpleto. Until such time na ma-meet po niya itong si Eva ng kanyang buhay. Same thing din kay Christian, ano? Siguro noong mga bago-bago pa lamang, ano? Si Christian ay hindi pa kumpleto. Sabihin mo nga, Angie, kay Christian, kulang ka noon. Huwag mo nang doblehin yung kulang, ha? Baka maging kulang-kulang yan. Ano? Okay, sabihin mo rin kay Angie, kulang ka din noon. Okay, ano? Bakit? Kasi si Angie ang kumumpleto kay Christian at si Christian ang kumumpleto po kay Angie. Pag sinabi pong complete identity, mga kapatid, ibig sabihin po nito, kayo na ay iisa. Ano? Pag sinabing kayo na ay iisa, you are one with decision. Nag-iisa kayo pagdating sa desisyon. Kaya hindi ho pwede, especially you Christian, hindi ka pwedeng magdesisyon ng ikaw lamang, kundi kayong dalawa. Same thing kay Angie. Angie, hindi ka pwedeng magdesisyon ng hindi alam ni Christian. Ano? Bakit? Kasi kayo nga po ay iisa na. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangang iisipin at papahalagahan ang bawat damdamin ng bawat isa. Kasi may mga pagkakataon na mga lalaki gumagawa ng desisyon without even consulting itong mga babae. Tama ho ba mga nanay? Talagang araw nyo ngayon. Ano? Okay. May mga desisyon din naman po ang mga babae na hindi sinasabi sa kanilang asawang lalaki. Pero taking from our passage, makikita po natin na sa pag-aasawa pala, iisa na kayo. Kaya napakahalaga po sa bawat desisyon, magkasama po kayong gagawa. Amen po ba? Ibig sabihin, mga kapatid, dapat pinag-iisipan, kinukonsulta natin ang bawat isa sa mga substantial decision. Ano po yung mga substantial decision? Ano po iyon? Ito ba yung pastor, lagyan ko ba ng asin o ng betchin yung niluluto ko? Hindi po ganon. Substantial is anything or any move that will affect your future. Ibig sabihin, ang substantial decision ay kahit anong bagay na makakaapekto sa inyong kinabukasan. For example, pera. Dapat po pinag-uusapan yan. Tama ho ba? Sa inyong dalawa ba, sino ang masinop? Si Christian. Okay, ano? May mga tipo talagang ganon, ano? Hindi naman natin binababa yung katungkulan po ng mga babae, pero may mga pagkakataon po talaga na minsan may mga lalaking masisinop. Amen ba? Sa amin din po mag-asawa, ang may hawak ng pera sa amin, ako po. Hindi ho dahil hindi marunong mag-budget yung asawa ko, kundi mas nakakaalam po ako. No? So ako may hawak, siya po may budget po sa loob po ng 1 linggo. Ano? So mahalaga ho yan. Ano pa po ang dapat pinag-uusapan? Of course, yung pangarap. I've heard na itong si Christian at saka si Angie ay babalik din ng Japan. Tama po ba? Tama ba? Okay, so ibig sabihin kasama yan sa pinag-uusapan hanggang kailan tayo sa Japan. Ano yung mga negosyong ipuput up natin dito sa Pilipinas? Bibili na ba tayo ng lupa? Bibili na ba tayo ng house and lot? Di ba? Dapat pinag-uusapan po yan. Bakit? Kasi maraming relasyon na hindi pinag-uusapan, nagiging susi po ito kung bakit nawawasak ang isang pamilya. Kaya dapat po open communication. Ano pa po ang dapat pinag-uusapan? Kung ilan dapat ang anak. Amen ba? Hindi pa pwedeng parang pusa na magugulat ka, may anak. Sa 1 taon, may anak na naman. Pero okay lang naman ho yun. Walang masama ho doon kung kaya nating pag-aralin, kung kaya po nating itaguyod. Pero yung iba kasi, wala na mapakain, wala na mapadede, hindi na alam kung saan paaralin, anak pa ng anak. Bakit? Kasi ang anak daw po ang kinabukasan ng buhay. Kasi sila pala ay ipapamuhay.
So napakahalaga po ng mga bagay po na yan. Kaya dapat po sa bawat desisyon, you are one. Sa panahon ngayon, makikita ho natin na mga babae nagtatrabaho na din. At alam niyo ho ba, pag tinignan niyo po yung statistics, yung mga tao daw po nung una, especially sa mga nandito po, bagamat hindi pa naman kayo ganong katanda, pero kumpara daw po noon at saka sa panahon ngayon, mas marami daw po na naghihiwalay ngayon. Ang layo ng ratio nung panahon na dati naghihiwalay at saka yung ratio po nung panahon po natin ngayon. At alam niyo po, ang sabi sa studies, ang factor daw nito ay yung babae nagtatrabaho. Hindi ko alam kung ano ang pero somehow, bakit maraming relasyon, maraming pamilya ang wasak simply because yung gampanin ng babae, yung gampanin ng lalaki ay hindi po ito nangyayari. Kaya sa inyo Christian and Angie, I pray na sa bawat gagawin ninyo, dapat po pag-usapan ninyo. Bakit? Kasi kayo ay isa na. Amen po ba? Amen. Pangalawang bagay na makikita po natin dito sa istorya na tinunghayan po natin yung tinatawag po na headship. Ano po yung headship? Ibig sabihin po, mga kapatid, na ang lalaki po ang dapat manguna sa pamilya. Yung direksyon ng pamilya, yung direksyon ng bata, yung direksyon ng lahat ng aspeto ng buhay ninyo, dapat ang nangunguna si Christian. Bakit? Kasi si Christian ang ulo. Sabihin mga Christian, ulo. Okay, sabi ni Angie, Pastor, ano naman ako? Ikaw ang leeg. Okay, hindi, biro lang. Kasi kapag leeg daw po, pag sinabi ng leeg, na kaliwa. Pag sinabing kanan, kanan. Pero hindi. Pag sinabi po natin yung headship, mga kapatid, ay dapat po ang lalaki ang responsable sa kung ano ang magiging kalagayan po ng tahanan. Sa espiritual na kalagayan, sa pinansyal, sa iba't ibang aspeto po ng buhay, dapat ang lalaki ang mangunguna. Ang babae po ay susuporta sa kanyang asawa. Lalong higit, si Christian ay may magandang pangarap para sa kanyang pamilya. Amen po ba? Ang sabi po ng Efeso chapter 5, verse 25, 31, and 33, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Gaya ng sinabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawang lalaki. So ito po yung principle po ng Biblia. Ang role po natin mga lalaki, especially you, Christian, ang gampanin mo, mahalin si Angie. Ikaw naman Angie, ang gagawin mo ay sumuporta at magpasakop po kay Christian. Amen ba? Ang mga lalaki po, nakita ko po, mula po sa tatay ko, ang gusto ng mga lalaki, iginagalang sila. Uy, nandyan o ba kayo? Iginagalang sila, ino-honor po sila. Ang mga babae naman po, ang gusto po nila ay ina-appreciate sila, nireregaluhan sila. Tama ho ba? Kaya Christian, lagi mo tatandaan ang inyong anniversary. Minsan ng mga babae, hindi nagsasalita yan, pero kapag ka-anniversary, nag-aantay yan. Amen ba? At saka lagi mo siyang sasabihan ng I love you. I-remind mo siya, ipapaalalahanan mo na lagi inamahal mo siya. Yun lamang sapat na. Sa mga lalaki nandito, kailan po kayo huli nag-I love you sa inyong mga asawang babae? Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Siguro sabi ng iba, Pastor, that was a long time ago. Tagal na, Pero sa atin po, ipinakikita po natin dito, i-value po natin yung atin pong pamilya. Amen ho ba? Lagi mong sasabihin, I love you, kapag nasa trabaho ka na, naiwan siya sa bahay, dahil kay Akira, text mo siya, Han,
namimiss na kita, anak, ano? Sweet, makikita mo mula doon sa bahay nyo, patungo sa workplace mo, may lumalakad na mga langgam papunta sa'yo dahil sa kaswitan. Amen ba? Ano, sweet ba siya? Sweet naman, ano? Alam nyo, iba-iba ang katangian ng mga lalaki. Minsan, ang sweetness nila, yung ginagayak nila yung future, yung pagkain, yung trabaho. Minsan hindi kami pala salita. Tama ba mga tatay? Hindi tayo palakibo, pero makikita po natin yung pagiging responsible sa family. Bagamat di natin sinasalita, pero nandoon, ito po yung pagkapakita ng pagmamahal ng mga lalaki sa mga babae. Kaya lang kasi mga babae gusto nila, niyayakap sila, hinahalikan, yung mga ganon. Kaya nga magkaiba ng language, masama ba yon? Hindi po. Ang importante lamang po, dapat pinag-uusapan. Amen po ba? Pangatlong bagay na gusto ko pong makita po natin, 4 lamang po ito. So 2 na lamang po, Pangatlo po, yung tinatawag po na permanence. Pag sinabi pong permanence, mga kapatid, ibig sabihin, walang hiwalayan. Amen ba? Okay, nakikita ko po, sa mga mag-aasawa ngayon, kapag yung sexing Coca-Cola na babae, naging coke in can na. O kaya family. Sorry, Che. Nandiyan ka pala. Okay. Naging family size na, yung pagmamahal ng lalaki nawawala. So, dapat po hindi ganon, mga kapatid. Bakit po? Katulad ng sinabi ko, dapat po permanente. Hindi na nung tumaba na, hindi na mahal. Ang pagmamahal po, ito po ay pakyawan. Alam niyo po, habang nagsasama kayo, ilang years na ba kayo? 2 years, Sa mga darating pa po na panahon, marami ka pang matutuklasan kay Christopher. At ikaw din, Christopher, marami ka rin matutuklasan para po kay Angie. Kaya dapat po marunong tayong mag-adjust. Bakit? Kasi ang pag-aasawa po, pakyawan. Tama po ba, mga tatay, mga nanay? Hindi po pwedeng yung mga kapintasan niya itatapon mo. Kapag yun itinapon mo, hindi mo tinanggap, I tell you, magiging kulungan ng pag-aasawa. Kaya dapat po ang pag-aasawa, ito po ay pag-intindi at kung paano po natin tatanggapin ang bawat isa. Magugulat ka, si Christopher pala, malakas pala humilik. Magugulat ka. Oo. Si Christian pala. Okay, sorry. Si Christian. Si Christian pala malakas maghilik. Ibig sabihin, marami pa po tayong matutuklasan. At kahabang natutuklasan mo yan, dapat lumalawak yung pangunawa po natin kung paano po natin tatanggapin ang bawat isa. Kaya nga po ang sabi sa kasal, di ba? For better and for worse, till death do us part. Ibig sabihin, dapat talaga walang sukuan. Sabi mo kay Angie, Christian, hindi ako susuko sa'yo. Kahit kasuko-suko ka na. Ikaw din, Angie, sabihin mo rin kay Christian, hindi rin ako susuko sa'yo. Ayan, napakahalaga po niyan. Hindi yung, hindi na kayo nagkasundo, magpapatulpo na kayo. Iba ho kasi ganyan. Nag-aasawa, pagka ayaw na, ipatutulfo na. Bago kayo magpatulfo, lumapit po kayo sa akin. Kaya sa amin ni Pastor Ray. Ang sabi po ng Matthew 19 verse 6, hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ninuman. Amen ba? Pangapat po, na katotohanan na gusto ko pang makita po natin, ang sabi po dito, yung tinatawag po na openness. Ibig sabihin, bukas kayo sa isa't isa. Ang sabi po ng verse 25, a man and his wife were both naked and they felt no shame. Sabi dito, yung lalaki at yung babae ay kapwa hubad at hindi sila nahihiya sa isa't isa. Ipinakikita po nito, mga kapatid, yung openness between man and the wife. Ibig sabihin ng openness, dapat walang sikreto. Tama ho ba? Dapat ang cellphone ni Christian, alam ni Angie yung password.
Ganon din po kay Angie, dapat alam ni Christian yung password ng kanyang cellphone. Ang mga lalaki po, kapag ang cellphone niyan, laging naka-silent pag nasa loob ng bahay at laging nasa unan, mga nanay, mga babae, magtaka kayo. Pagka yung cellphone hindi binibitawan, kahit magpunta sa CR at kahit matulog, inilalagay sa ulunan, mag-isip-isip kayo. Bakit? Maaari, hindi ko sinasabing meron, maaaring mayroong itinatago yan. Ano? So mahalaga po sa mag-asawa, dapat bukas kayo sa isa't isa. Si Eva at saka si Adan, nung sila po ay kinatagpo ng Panginoon, sila po ay kapwa-hubad, pero hindi sila nahihiya. Ibig sabihin ng openness, mga kapatid, walang sikreto, walang lihim. Malayang nakakapagsalita ang bawat isa ng may respeto at paggalang. Hindi ho ba kayo nagtataka kapag mag-boyfriend at saka mag-girlfriend? O kaya bago mag-asawa? Kung mag-usap yan, ito lang yung mukha ng lalaki, ito yung babae, uy, alam mo ba, ganito, ganyan. Diba? Ang ganda ng kwentuhan. Ano? Subukan mo, yung mag-asawa na sila ng 5 taon, palagay ko hindi na nag-uusap. Ano? Tsaka pag nagkwento yan at nang nauulit, pag mag-boyfriend and girlfriend pa lang, ano? O talaga, kahit alam na, sinasakyan. Pero pag mag-asawa na matagal, hoy, Christian, narinig ko na sa'yo dati pa yan. Bakit? Kasi wala na po yung openness. Kaya dapat po mga kapatid, napakahalaga po na ang pagsasama po, I tell you mga kapatid, kahit po ang pag-ibig, ito po ay parang bulaklak, parang dahon na in later on, ito po ay naluluoy. Ano? Kaya napakahalaga, it must be refreshed, it must be renewed, it must be reinvented. Ano? Kaya napakahalaga po na lagi sa buhay po natin, isama po natin ang Panginoon sa atin pong pagsasama. Natutuwa po ako dahil sa aming kwentuhan ni Christian at saka ni Angie sa office po ng church, nabanggit po nila sa akin na mayroon silang church na pinupuntahan din ni Pastor Alex, no? Natutuwa po ako bakit mahalaga po sa mag-asawa that you grow together. You grow emotionally, you grow spiritually, and in all aspect, you grow together. Tama po ba? So mahalaga po 'yon. Kaya sa atin pong buhay, lagi sikapin po natin na mag-alalayan, mag-intindihan, at higit sa lahat po, mga kapatid, ay lagi kayong mag-cling together. Ano man yung inyong susuungin, ano man yung inyong kakaharapin, kayo ay isa na. No? Lagi kayong maghawak ng kamay sa pagharap po ng iba't ibang sitwasyon ng buhay. Marami pong dagok ng buhay ang darating sa atin, pero katulad nila nanay, nila tatay, na natiling magkasama over the years. Bakit? Kasi isinama ang Panginoon. Amen ho ba? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Okay, inayayaan ko po na tumayo yung atin pong si Angie at saka po si Christian. Okay, may background ho ba dyan ng song kahit po konti lang? Okay, magharap kayo. Ayan, hawakan nyo ang inyong kamay. Left and right. Okay, ito po ay para po kay Christian po muna. Okay, Christian, repeat after me. Okay, ready ka na? Okay, huwag ka munang kikisa. Pangako o vow po ninyo ito sa isa't isa. Relax ka lang. Okay, mamaya darating din tayo doon. Okay. Ready na? Okay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, tinatanggap kita, Julian Cortez, upang aking maging asawa. Mula sa araw na ito at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan,
sa sakit at kalusugan. Ayan, bigay mo na mic. Ika'y aking mamahalin Kay aking mamahalin at makakaibigin at pakakaibigin habang ako'y nabubuhay. habang ako ay nabubuhay. Ito Ito ang aking taus-pusong ang aking taos-pusong pangako sa iyo. pangako sa iyo. Kay Angie naman. Okay, Angie, repeat after me. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, tinatanggap kita, Christian Christian Mapoy, Mapoy, upang upang aking maging asawa. maging asawa. Mula sa araw na ito Mula sa araw na ito at magpakailanman. at magpakailanman. Sa hirap Sa hirap at ginhawa. at ginhawa. Sa kahirapan at kasaganaan. Sa kahirapan at sa ginawahan. Sa sakit at kalusugan. Sa sakit at kalusugan. Ika'y aking mamahalin Ika'y aking mamahalin at pakakaibigin. at pagkakaibigin. At habang nabubuhay ako, At habang nabubuhay ako, iibigin kita. iibigin kita. Ito Ito ang aking taus-pusong ang aking taos-pusong pangako sa iyo. pangako sa iyo. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, tayo lamang po kayo. Inihilig ko po yung singsing natin. Wow, ang ganda ng singsing, ano? Okay, ang mga singsing na ito ay panlabas na simbolo ng hindi kukupas na pag-ibig ninyo sa bawat isa, lumipas man ang panahon. Ito ay yari sa ginto at may pabilog na hugis na nangangahulugan na ang inyong dalisay at tapat na pag-ibig ay magpawalang hanggan. Christian, pakanin mo. Okay, kunin mo yung isa. Okay, hawakan mo at susuot mo kay Angie. Tingin kayo sa mata sa mata. Okay? Repeat after me ulit, ano? Okay. Angie, ibinibigay ko sa iyo. Pakilapit po yung mic. Ulitin natin. Angie, Angie, ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking tapat ng aking tapat at at dalisay dalisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Ito ang aking Ito ang aking walang hanggan tipan sa iyo sa iyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Okay, suot mo na kay Angie. Ito naman Angie ang umawak. Okay. Christian, ibinibigay ko sa iyo Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking tapat ng aking tapat at dalisay at dalisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Ito ang aking Ito ang aking walang hanggang tipan kalahating tipan sa iyo sa iyo sa pangalan sa pangalan ng ating Panginoong ng Hesus. ating Panginoong Hesus. Suot mo na kay Christian. Okay, makakaupo muna po kayo. Okay, tinatawagan ko po ang maglalagay po ng belo at saka po ng cord. Nandiyan ho ba sila? Okay, suot nyo na po sa mag-asawa. Ayan. Pagparehasan nyo daw. Ano? Ayan. Okay. Ayan. Okay, ang belo po ay sagisag ng pag-iisa ng dalawa sa pagbuo ng isang pamilya.
Inilalarawan po nito ang bukal sa loob na pagkapasakop ni Angie para po kay Christian sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki naman po, si Christian naman po ang magsisilbing tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Ang kordon naman po ay sagisag ng isang relasyong walang kasing tulad, ito po ay walang isang kasing tulad po ng isang matibay na kordon na hindi po napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanman bilang mag-asawa. Amen po ba? Tinatawagan ko naman po yung Bible bearer natin. Okay, yung cordon niya, ilagay nyo na rin. Yung cord, ilagay nyo na rin. Ayan. Okay, may dala po ng Bible. Ayan. Okay. Aka na muna. Diyan ka lang. At iabot mo sa kanila. Parang namumukhaan ko to eh. Okay. Okay. Ang Biblia ay salita po ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay na matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ito'y maging ilaw ng inyong tahanan, bukal ng inyong kalooban at pag-asa, gabay sa buhay, at sandigan ng inyong pagmamahalan. Iho, pakibigay mo kay Christian at kay Angie. Sabihin po ninyo, ang inyong dalawa, buong puso, po naming tinatanggap ang salita ng Diyos upang maging gabay, ilaw, bukal ng kalakasan, at ng pag-asa at matibay na sandigan sa aming pagsamba. Pagsisikapan namin na ito ay ipamuhay at ituro sa aming mga magiging anak. Okay, thank you Christian and Angie. Hinihiling ko naman po yung simbolo ng pagpapala ng ating Panginoon, yung aras po natin. Okay. Ang aras po ay simbolo ng pagpapalang nagmumula lamang sa ating Diyos. Ito ay bibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian, tinatangkilik at magiging pag-aari nilang dalawa. Ito rin ang isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae. Tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Ayan, tanggalin mo, Christian, tapos bigay mo kay Angie. Okay, hinihilig ko po yung naglagay po ng cord at saka po ng veil kay Angie at saka kay Christian. Natanggalin na po 'yon. Okay. Yung veil at saka yung cord sponsor po. Hinitanggalin niyo na po ang dalawa. Ayun, sino po yung kapartner ninyo? Okay. Okay. Sa sandali pong ito ay pwede ko hubang maringgan yung mga magulang po ni Christian at saka po ni Angie. Tatawag na lamang po ako ng isang tatay at saka isang nanay. No? Simulan natin sa ay kanilang dalawa, si tatay, si nanay. Okay. Siguro po si nanay. Ayan. Okay, para magbigay payo para po kay Christian at saka po kay Angie. Sige po, pahiramin niyo po ng mic. Opo.
Dito po kayo sa gitna. Ayan. Ayan. Ano ho ba ang maipapayo nyo sa bago mag-asawa po na ito? Patay po yata yung mic. Ito na lang po, ito na lang po. Ang masasabi ko sa inyong dalawa, magmahalan kayo, mag-unawaan kayo, at pagka yung isa may tampo, unawain ng isa, mag-unawa kayo sa isa't isa. At wish ko sa inyo, patuloy kayong maglingkod sa Panginoon na katulad ng ginagawa ninyo upang gumanda ang inyong buhay, laging gumabay sa inyo ang Panginoon. Yun lang. Okay, thank you po, Nanay. Ayan, mga kabarangay ko po ito sa Santo Niño, no? Sa gitna po ako nakatira. Sa gitna. Mga malapit po sa Mapoy doon. Oo, kila Nana Sima. Ayan, malapit po doon. Sa kabilang partido naman po, sa tatay naman. Ayan, okay, sa tatay po. Hello. Mga anak, masasabi sa inyo, ingatan nyo ang isa't isa sa inyo. Kung ano man ang maging problema nyo, hindi kayo magkaintindihan dalawa, lalo ka na Christian, huwag kang magsusumbong sa nanay mo, sa akin kang magsumbong. At yan man din ikaw, Angie, kung may problema kayong dalawa, huwag kang magsusumbong sa akin, sabi nun mo ikaw magsabi. Yun ang masasabi ko sa inyo, kasi mahirap naman yung magsusumbong yung anak ko. Kung may hindi kayo pagkakaunawaan, siyempre mag-iba. Kaya ang sinasabi ko, pagmahalang kayo, kung anong problema nyo, pag-usapan nyo. Andyan man si Lord, ingatan kayo. Okay, thank you, tatay. Ano? So again, ang ganda ho ng payo, no? Okay, ito rin ang ipapayo ko rin sa mag-asawa, lalo kay Christian at saka kay Angie. Pagka may problema kayo, halimbawa Christian may problema kay Angie, ang pinaka-the best na pagsusumbungan mo, sila. Kasi kapag sila pinagsumbungan mo, siyempre kakampi mo sila. Okay, at saka yung mayroong taong dapat na magtuwid kay Angie, yung kanyang magulang. Ganon din sa iyo, Angie, kapag may problema kay Christian, sa kanila ka magsusumbong. Kung mayroong taong dapat na magtuwid kay Christian, sila nanay at saka sila tatay po yun. Amen ho ba? Okay, palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Pwede ho bang tumawag po ako ng isang ninong at saka po ng isang ninang? Irarapol ko ho ba? Wala ho ba mag-ipresenta ng mga ninong at ninang? Wala. Sige po, dahil dyan, tatawag na lamang po ako si Mr. Ronald Guanyes. Is he around? Nandiyan na ba si Mr. Ronald? Ayun. Okay, ano ho ba yung maipapayo nyo sa mag-asawa pong ito? Tayo po kayo, ninong. Ang masasabi ko lang sa inyo, bilang mag-asawa, respeto lang sa isa't isa. Yun lang. Gusto lang. Ayun, totoo po yun. Napakahalaga po ng respeto sa bawat isa. Sa mga ninang at ninang naman po, sa mga ninang naman po, sino ba dito yung gusto magpresenta? Nanay, kayo, sige po, kayo po. Tayo po kayo, nanay. Ninang. Magandang tanghali po sa lahat. Ang masasabi ko sa inyong dalawa, Angie at Christian, thank you kasi isa ako sa naging saksi na inyong kasal ngayon. At ang maging sentro na inyong pagmamahalan ay si Lord. Pag si Lord na naging sentro, dala ng lahat yun. At tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. God bless! Okay, thank you, ninang. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi po sa Biblia, at silang dalawa ay magiging isa. Ang pahayag ng banal na kasulatan. Ang pagsindi ng kandila ay naglalarawan ng pag-iisa ng dating dalawang buhay. Iisang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ni numan. Tinatawagan ko po yung magsisindi ng kandila at saka yung magpapatay ng electric fan. Oo. Okay. Ayan, tayo kayo, Angie.
at saka Christian. Oo, ayan. Makipatay muna po yung electric fan sandali. At saka background song po. Ayan, sindihan nyo po. Hawakan yung dalawa, Christian at saka Angie, yung inyong mga kandila. Okay, sindihan nyo na. Sindihan nyo na. Oo. Okay. Pwede kayo kumuha ng ilaw dito muna. Ayan, sige po. Hawakan nyo po at harap po kayo sa kapulungan. Ayan, okay. Ano? So, ang buhay po ay parang kandila. Pero sa simula, laging may apoy yan, laging may pag-ibig, at laging may pag-uunawaan, laging mayroong pag-iingat. Pero dumadating po sa buhay po ng tao, sa buhay pamilya, at sa buhay mag-asawa, napupundi po yung ilaw po natin. Tama ho ba? Subukan mo nga patayin muna, Angie, yung ilaw mo. Ayan, Angie, nakita mo namatay ang ilaw mo. Pero ang kagandahan, kapag ka may ilaw kay Christian, pwede kang kumuha kay Christian. Ayan, okay? Dumadating din po sa buhay ng tao, hindi lang naman po ang babae ang napupundi. Tama ho ba mga lalaki? May mga pagkakataon na mga lalaki napupuno rin, may mga lalaki gusto na rin bumitaw. Patayin mo, Christian, ang iyong kandila. Pero dahil may ilaw po itong si Angie, pwede po kumuha ng lakas mula po kay Angie itong si Christian. Amen ho ba? Pero dumarating din po ang pagkakataon, silang dalawa napupundi rin. Di pa yung dalawa. Ayan, napupundi rin, madilim, hindi alam kung saan kukuha ng ilaw. Pero salamat dahil sa buhay natin, meron tayong Panginoong Diyos na pwede po nating pagkuhanan ng ilaw sa panahon po ng buhay po natin pare-parehas madilim. Pwede ka kumuha, Angie, tsaka Christian. Ayan, okay. Pwede mong i-share kay Christian yung ilaw. Just in case may mga pagkakataon, gusto niyo nang sumuko sa buhay po na ito. Bakit? Kasi meron tayong Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, siya ang ilaw ng sanlibutan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede nyo na pong patayin. At pwede nyo na waling buksan yung electric fan. Sige, iwan nyo rito. Okay lang, okay lang. Sige, okay. Sige po, inayayahan ko po ng lahat ay tumayo at sama-sama po tayong ipanalangin po ng pagtatalaga ang bawat isa. Inihiling ko po na yung mga magulang lumapit din po dito kay Christian at saka po kay Angie. Ayan, kahit sa tabi po kayo. Yung mga ninong at tinang, pwede ho ba kayo let's move forward ng kaunti at sama-sama po natin ipanalangin ang mag-asawa pong ito. Mga ninong at ninang, lapit po kayo at inihilig ko po na sama-sama po natin ituon ang ating mga kamay at sama-sama po tayo magdeklara ng pagpapala sa buhay po ni Christian at saka po ni Angie. Manalangin po tayo. Makapangyarihang Diyos, manilikha ng sansinukob, Panginoon at manunubos, may akda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo. Sa araw na ito, Panginoon, ang aming dalawang kapatid na minamahal mong lubos ay lubos na nagpasyang tanggapin ang kaloob ng pag-aasawa. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain mo po, Panginoon, sila, Lord God. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali ng landas na kanilang tatahakin.
Hayaan mo ang pamilyang kanilang bubuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagkasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Okay, baba natin ang ating kamay. Okay. Christian and Angie, ipinahayag ninyo sa harap ng Diyos at ng kapulungang ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Jesus Christ Strong Foundation, Global Ministry, at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Christian Santos Mapoy at Julian Guanes Cortez ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu ng Diyos. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ni numan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, makakaupo na po kayo, mga ninong at ninang, tatay at nanay. Okay, ang prayer ko po sa inyong dalawa, Christian na Angie, nawa ay yung pagpapalang panlangit mula sa ating Panginoon, maging yung kayamanang panlupa ay sumagana sa inyong buhay, kalakip yung pag-iingat niya, at yung hindi malirip na kapayapaan ay sumagana sa inyong puso mula ngayon at magpakailanman. Okay, mga kapatid, at mga kaibigan, buong karangalan kong ipinakikilala sa inyong lahat ang bagong kasal na sina Ginoo at Ginang Christian at Julian Mapoy. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Okay, Christian, you may now kiss the bride. Okay, dahan-dahan lang ha. Okay, Christian, attack. Opo, sadali. Huwag madaliin. Okay. Take two. Yung medyo sweet ng konti. 5 seconds daw. And 1 minute. Patulong ako na dali natin din yung lamesa malapit sa kanila. Yung ating best man at saka yung maid of honor, lapit kayo, please assist itong ating mag-asawa.
Okay, sa sandaling ito, dadako naman po tayo sa dedication o paghahandog po para kay Akira, Christian, Mapoy, Cortez. Parang baliktad dapat, no? Okay, no? Okay, yung mga ninong at ninang nandiyan ba sila? Taas nga kamay ng mga ninong at ninang. Hindi, ng bata po, ng bata. Ano, ni Akira naman po. Okay, nandiyan din yung ninong at ninang ng bata. Okay. Sige po, ano? Sama-sama po natin italaga sa ating Panginoon ang bata pong ito. Ang sabi po ng Kawikaan 22 verse 6, pakipatay po muna yung sounds natin. Ang sabi po dito ay, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki ay hindi niya ito malilimutan. Ano? Alam niyo po, ang bata ay parang bagong cellphone. Ano? Sino rito nagkaroon ng bagong cellphone? Siguro lahat tayo ay nagkaroon ng bagong cellphone. Ano? Ang bagong cellphone po, para magamit mo siya according doon sa gusto mong magamit, anong gagawin mo? Diba? Ida-download mo yung mga application na gusto mo. Halimbawa, mahilig ka magpo-post ng picture. Anong application ang kukuhanin mo? Anong ida-download mo? Facebook. Di ba? Gusto mo laging kausap yung mga kaibigan mo. Anong ida-download mo para may makaka-chat ka? Messenger, di ba? O kaya gusto mo naman maglaro ng ML. O kaya COD. Di ba? Ano yung ida-download mo? Ibig sabihin, ang ida-download mo ay yung mga application na related doon. Bakit? Kasi gusto mo, ganon yung cellphone mo. Ang bata rin po, ganon din po mga kapatid. Kung ano po yung gusto nating maging para po sa batang ito, especially kay Christian at saka po kay Angie, nakadepende po ito sa inyo. Ano? Kung gusto po natin maging mabuting mabata yan, nakadepende po kung ano ang ipapakita, kung ano ang ilalagay natin, kung ano ang ida-download natin para po sa kanila. At mula po sa talata na binasa po natin, meron pong 3 katungkulan po ang mga magulang at mga pangalawang magulang para po kay Akira. Yung mga ninong at ninang po na nandito, hindi lamang po, hindi kayo po ay kinuha nila Christian at saka po ni Angie, hindi lamang po dahil galante kayo. Tama ho ba? Hoy, kundi kayo po ay pinagkakatiwalaan po ni Angie at saka po ni Christian para po kay Akira. Kaya mula po sa talata na binasa po natin, may 3 bagay po tayong makikita. Una po, yung tinatawag na model. Whether we like it or not, tanggapin mo natin o hindi, ang mga bata po ay tayo po yung kanilang tinitingnan. Tama ho ba? Bakit po? Yung ginagawa natin sa isipan ng bata, ito po ay tama. Ulitin ko po, ang ginagawa ng matanda, na nakikita ng bata, iniisip po nila, ito po ay tama dahil matanda po ang gumagawa. Kaya napakahalaga po na tayo po bilang mga kasama po lagi ni Akira, mga ninong at ninang, mga magulang, especially sa mag-asawa, dapat po ay maging mabuting modelo tayo para sa kanya. Ibig sabihin mga kapatid, hindi pwedeng sasabihin natin sa anak natin, anak, Akira, huwag kang magmumura, pero kung kay Christian naman, laging nagmumura. Halimbawa lamang po yun. Hindi rin natin pwedeng sabihin na, okay, Akira, huwag kang maglalaseng paglaki mo. Kung umuwi si Christian, sinusulat ng ihi yung pangalan. Dahil sa kalasingan. Example lang naman. So, ibig sabihin, hindi po pwede na ganon. Hindi natin pwedeng sabihin, Akira, huwag kang maninigarilyo. Kung tayo naman, si Angie naman, parang pugon yung bibig pagka naninigarilyo. Ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay tumayo na mabuting modelo para po sa mga bata. Bakit? Kasi ang nakikita ng bata sa matanda, inaakala po nila itong laging tama. Kaya nga po dapat yung pag-ibig at respeto, dapat ito po ay nakikita po sa loob po ng tahanan, especially kay Christian at saka po kay Angie.
sa darating na panahon, kailan ba kayo babalik ng Japan? 27 kasama si Akira, no? So, struggle po ito. Bakit? Halinlinan sila doon. Mahirap kumuha ng katulong doon, mahal. Pero alam niyo po, natutuwa po ako. Bakit? Kasi dadalhin nila yung bata doon. Maraming mag-asawa, kapag ganon, iiwanan na lang yung bata sa kanilang mga lolo at lola. Hindi naman masama, pero nakikita ko po may mga bata po na lumaki sa lolo at lola na spoiled. Of course, hindi nyo naman gagawin yun, di ba? Ewan ko ba bakit ang mga lolo at lola tuwang-tuwa sa mga apo nila. Parang yun yung trophy nila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro yung puso nila ay malapit sa mga apo at kanilang mga parang resibo na po nila yon. So, ibig sabihin, dapat po umakto tayong modelo para sa kanila. Pangalawang bagay na gusto ko pong makita po natin, yung tinatawag po na mentor. Una, model. Pangalawa, kayo ni Angie Christian ay mentor ng bata pong ito. Ibig sabihin, kayo po ay tagapagturo para sa kanila. Ang sabi po ng awit, 127 verse 1, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Ang mga bata po dapat tinuturuan natin sila. Tama po ba? Turuan natin silang maging madiskarte, At turuan natin sila na maging masunurin sa kanilang mga magulang. Hindi po aksidente na yung bata nagiging masunurin. Alam niyo po ba yung building na ito, bago magawa may-ari, it takes effort para magawa po yung building po na ito. Ganon din po sa pagkapalaki ng bata. Kailangan mayroong effort. Bakit? Kasi hindi po aksidente na yung bata nagiging masunurin sa kanilang magulang. Ibig sabihin, tinuturuan natin sila. Ibig sabihin, kasama po sa pagtuturo, mga kapatid, turuan natin silang mabigo. Sabihin ng lahat, mabigo. Ano po ang ibig sabihin ko dito, mabigo? Hindi po lahat na kaya nating ibibigay natin sa kanila. May kaibigan po ako na napakayaman, nakatira dito sa Waterwood. Ang yaman talaga nila, milyon-milyon ang pera. Alam niyo yung anak niya, ang cellphone niya, iPhone 8 pa ho yata o iPhone 9. Sabi ko, ate, bakit hindi mo ibili yung anak mo? Sabi niya, Pastor, ang gusto ko sila bumili sa sarili nila para makita nila yung value. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lahat ng pwede nating ibibigay po natin. Amen ho ba? Hindi lahat ng gusto nila, ibibigay din po natin. Bakit? Kasi dapat maturuan sila. Pangatlong bagay ay na gusto ko pang makita po natin dito, tayo mga magulang, especially kay Christian at saka po kay Angie, tayo po ay minister para po kay Akira. Una, model. Pangalawa, mentor or teacher. Pangatlo ay minister. Ibig sabihin, tayo yung nag-i-inspire para po kay Akira. Dapat nakasuporta po tayo kay Akira sa panahon ng kanyang katagumpayan at sa panahon ng kanilang kabiguan. Marami hong mga magulang ngayon, I'm sorry po to say this, maraming mga magulang nakasuporta lang sa bata kapag ka magaling at matalino yung bata. Kapag ka boklog na, ayaw nang suportahan. O anak, mahina ulo mo, bobo ka, mag-vulcanize ka na lang. Si ate, si kuya mo na matalino, dapat engineer sila. Dapat hindi po ganun. Bilang mga magulang, dapat po nakasuporta tayo sa kanila, sa kanilang katagumpayan at sa kanilang kabiguan. Amen po ba? Dapat tayo po ay nakikigalak sa kanila at nakikiiyak kapag sila po ay broken. Kasi alam niyo po, kapag yung kaligayahan nila, hindi natin sila sinamahan at maging sa kabiguan nila, hindi po tayo nakiiyak sa kanila, hahanapin po nila yan sa labas. Kaya magugulat ka, 12 years old pa lang, kakaregla lang, may asawa na. Bakit? Kasi sa loob ng tahanan, hindi nila maramdaman yung suporta. Nung lumabas, nakilala si Dudong, na supportive, laging tinatanong kung kamusta na siya, ayun, sumama na at nag-asawa na.
Kaya napakahalaga po na makita po natin yung bagay po na ito. Affection, approval, and recognition dapat po nararamdaman, nararanasan sa loob ng tahanan. Yung tipo yung magaling, yung anak mo magaling mag-basketball. Kaya dapat kayang sabihin ng tatay, anak, ang galing mo kanina ha. Anak, ang ganda ng grades mo. Tuloy mo lang yan. Bakit? Kasi yung approval, recognition, nararamdaman sa loob po ng tahanan. Especially po yung mga salitang, I love you, thank you, dapat yan ay naririnig sa loob ng tahanan. Mga kapatid, pwede magaling ka na modelo sa bata. Pwede na magaling kang mentor sa bata. Pwede magaling ka na minister para sa bata. Pero kung wala ang Diyos sa pagkapalaki mo, nonsense ang lahat o yung tatlong bagay po na ito. Katulad po ng talatang sinabi po sa atin, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh, ang sulunsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Again, you may be a good model, you may be a good mentor, you may be a good minister, pero kung wala ang ating Panginoon sa pagkapalaki natin para kay Akira, it's nothing. Kaya napakahalaga po, Christian and Angie, isama natin lagi ang Panginoon sa pagkapalaki ng batang ito. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay manalangin. Meron ho bang background song dyan? Background song po. Okay, naiinitan na po si Akira. Hinilig ko po yung mga ninong at ninang ng bata ay lumapit po dito. Okay, may kandila po kayo. Pakisindihan po at pakipatay din po yung electric fan. Okay. Yung may lighter dyan, pakisindihan na po. Huwag nyo na itago yung lighter. Okay, pakisindihan po. Yung mayroong pong posporo. Okay, meron na ho pang sindi yung kandila. Ayan, pakishare po yung kandila. Okay, pakishare po yung ilaw. Okay, so sa mga napiling ninong at ninang, ako po'y nagagalak at nandiyan kayo para po kay Akira. Sana po hindi po ito yung huli, yung una at huli ninyong pagkikita. Sana po kapag Pasko, maalala niyo po si Akira. Amen ba? Tutingin kayo sa akin, ulitin ko, sana po kapag Pasko, maalala niyo po si Akira. Huwag na po kayo makipaglaro ng taguan kay Akira. At siya yung taya, kayo yung hahanapin. At sana din po kapag nag-aaral na si Akira, especially kung si Akira ay mag-aaral dito ng elementary, ng pre-elementary, o high school, sana po maalala niyo po i-text si Maring Angie na, Mare, may notebook na ba yung inaanak ko? Tama po ba? Bakit po? Kasi kayo po ay pangalawang magulang. Kayo po ay kinuha ni Christian at saka po ni Angie. Hindi po dahil galanti kayo. Bagamat galanti naman talaga kayo. Pero higit sa lahat, mga kapatid, kayo po yung pinagtitiwalaan na mag-asawa pong ito. Sana po ay nakasuporta po kayo para po kay Akira hanggang sa dulo ng inyong buhay. Bakit po? Kasi kayo po ay pangalawang magulang. In their absence, sa absence po ni Christian at saka po ni Angie, kayo po dapat yung nandoon. Amen ho ba? Para po sa mga
napiling ninong at ninang bilang pangalawang magulang kay Akira, Christian Mapoy. Nangangako ba kayong susuporta sa mag-asawang ito upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya? Pakilakas po, opo, Pastor. Thank you. Nangangako ba kayo magiging isang magandang halimbawa para sa kanya sa isip, sa salita at sa gawa? Thank you very much. Para naman po sa mga magulang, sana po kay Akira, sa magulang po na si Christopher, at saka po kay Angie, taguyod niyo si Christian. Si Christian at saka po si Angie, na itaguyod nyo si Akira sa mga darating na panahon ng kanyang buhay. Be a good model, be a good minister, at higit sa lahat, be a good teacher. Tayong lahat ay manalangin. Pwede ko bang ito natin ang ating kamay at ipanalangin po natin ang batang ito sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Ama naming Diyos na nasa langit, kayo po ang Diyos na nagtatag ng pamilya ayon sa iyong dakilang kalooban. Kami po ay dumudulog sa iyong harapan ngayon tulad ng pagdulog ni Jose at Maria ng kanilang italaga ang Panginoong Jesucristo bilang pagsunod sa iyong kalooban. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain mo po ang batang si Akira, Christian Mapoy. Pagpalain mo rin po ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng sapat na karunungan at kaunawaan, Panginoon, upang mabigyan nila ng magandang buhay ang batang ito. At higit sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo na hayaan mo lumaki ang batang ito na may banal na pagkatakot at pag-ibig sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Akira Christian Cortez Mapoy, bilang ministro ng Panginoon, inihandog kita sa Diyos na manilikha, tagapagligtas, pinagmumulan ng buhay, tagapangalaga, manggagamot, Panginoon at manunubos nating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Kahabagan ka nawa at subaybayan ng ating Panginoon. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay, tapos na po ang ating gawain. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Okay, sa mga ninong at ninang ay tinatawagan ko po muna yung mga babae. Mga babaeng ninang. Ito ang araw na inantay mo ng kay tagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tan-tananan, tan-tananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tan-tananan, tan-tananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na
hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Di mailalarawan ng kahit anong salita, wala ngang sino man ang papantay sa iyong ganda. Napapailing na lang, ba't mo ako nagustuhan? Piniling makasama o ang swerte ko naman, kaya pangako ko mula sa